Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, guro. Bago kayo umupo, paki-ayos ang inyong mga upuan at pulutin ang mga dumi sa ilalim ng inyong mga upuan. Ngayon, upang tignan natin kung sino ang nawawala, mayroon tayong awitin dito. Pakinig kayo upang ituturo ito sa inyo ni guro at mamaya kayo naman ang gagawa. Ang kata nito ay may tono na kagaya ng kung ikaw ay masaya. Now, naiintindihan ba mga bata? Opo, guro. Ngayon, makinig kayo. Narito ba ang katabi mo, sabihin mo? Kung wala pa siya, tiklasin mo, wala. Kapag nandito na siya, sabihin mo, present na. Narito ba ang katabi mo, sabihin mo? Ngayon, kayo naman. 1, 2, 3. Narito ba ang katabi mo, sabihin mo? Kung wala pa siya, tiklasin mo, wala. Kapag nandito na siya, sabihin mo, present na. Narito ba ang katabi mo, sabihin mo? Ngayon, sabihin nyo, narito ba ang inyong mga katabi? Present na. Kung gayon, nagagalak siguro sapagkat kayo ay narito lahat. Ngayon, noong nakaraang araw, napag-aralan natin ang fiction at di-fiction. Ngayon, meron tayong aktibidad na kung saan tukuyin kung ang mga ipapakita ni guro ay isang fiction o di-fiction na literatura. Una ay ang Talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ito ba ay fiction o di-fiction? Yes, Yeriza. Di-fiction. Upang matukoy natin kung tama ang sagot ni Yeriza, tignan natin. Tama! Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ngayon, sa pangalawang katanungan naman ay ang Ibong Adarna. Sa tingin mo, Amelia, ito ba ay fiction o di-fiction? Fiction, guro. Tignan natin. Tama. Ngayon, sinong gustong sumubok sa pangatlong katanungan? Yes, Alfredin. Picture, di-fiction. Tignan natin kung tama ang sagot ni Alfredin. Ito ay di-fiction. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. At sa pang-apat naman, kaig kayo ng lola ko. Sino? Yes, Celia. Fiction, guro. Tignan natin kung fiction nga ba. Tama, ito ay isang fiction. Palakpakan natin si Celia ng 3 palakpak. At ang panghuli, ang kwentong si Pagong at si Maxim. Ito nga ba ay fiction o di-fiction? Yes, Amelia? Fiction, guro. Tama rin ang sagot ni Amelia. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ngayon naman, palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat ating pang naaalala ang ating talakayan noong nakaraan. Ngayon naman, magpapakita ako ng iba't ibang mga litrato. At tignan ninyo itong mabuti at suriin. Para sa unang 2 litrato, anong nakikita nyo? Picture, ay dapat. Yes, Alfredin? Picture, Dipwa. Titanic picture, the Japanese Rose. Napanood mo na ba ito? Yes, opo, guro. Okay, napanood daw ni Alfredin ito. How about sa pangalawang litrato? Yung paborito ko, Teleserye Darna. Ito daw ang paboritong teleserye ni Celia. Ngayon naman, ano ang mga litratong nakikita ninyo? Yes, Alfredin. Picture and Cantada, teacher. How about sa pangalawang litrato? Guro si General Luna po yan. Si General Luna. Ito, ano sa tingin mo? Ito kaya ay teleserye? Opo, guro. Okay, tingnan natin mamaya. And sa panghuli, ano ito? Tama, yan si Bonifacio ang unang
ulo. Ngayon, sa mga litratong ipinakita ko sa inyo kanina, saan doon ang napanood na ninyo? Yes, Elia? Yung Encantadia, tapos, yung Darna. Pakibigyan niya kami ng maikling bukod tungkol sa Darna, sa Encantadia, tungkol saan ang teleserye yun. Yung sa Encantadia, meron silang mga brilyante. Ganun ba? Opo. Paano naman dun sa Darna? Sa Darna, meron din siyang, kapangyarihan na ninulunok na bato. Oo, babae ba si Darna? Opo. Okay. Ngayon naman, ikaw, Amelia, meron ka bang napanood sa mga litratong na ipakita ko sa inyo kanina? Wala, gulo. Wala. Ngayon, lumako naman tayo sa inyong palagay. Ano ang ating paksang aralin ngayon? Yes, Alfredine? Sir, mga uri ng pelikula. Tama. Ngunit bago iyan, atin munang ibabahagi sa inyo ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayong mga mag-aaral ay kaya na ninyong matukoy at maipaliwanag ang mga iba't ibang uri ng pelikula sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Sunod dito ay ang magpakita ng interes sa pagpapahalaga sa iba't ibang uri ng pelikula at ang mensahe nito sa pang-araw-araw nating buhay. At ang panghuli naman ay pagkabuo at may pakita sa sariling pelikula o mini-campaign na naglalarawan ng natutunang uri ng pelikula at ang kaugnay nito sa tunay na buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa ating talakayan. Ito ay ang pelikula. Pati ba sa mga bata kung ano ang pelikula? Ang pelikula ay sining pampanitikan na mapapanood ng mga tao. Nag-uugnay ito sa pang-araw-araw ng buhay kahit na ito ay katang-isip lang o di katang-isip. Kapupulutan ito ng aral at kamalayan sa mga mangyayari sa kapaligiran. Okay, ngayon, ang pelikula daw ay isang sining na pampanitikan na mapapanood natin sa telebisyon. Ito ay may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay kahit na ito ay di totoo at totoo. At kung saan meron tayong napupulot na mga aral. Ngayon, Celia, nasabi mo kanina na napanood mo ang teleseryeng Encantadia. Ngayon, ano ang napulot mong aral sa teleseryeng Encantadia? Ang aral na napulot ko sa Encantadia ay maging mabait sa kapwa. Tama. Narinig niyo ba ang aral na napulot ni Celia sa teleseryeng Encantadia? Opo, Guro. Ngayon, lumako tayo sa mga uri ng pelikula na kung saan mayroong siyam na uri ng pelikula. At una na rito ang drama. Basahin niya natin ang definition ng drama. Mga pelikula ang nagpo-focus sa mga personal na suliranin o ugalian. Nagtutulak ito sa damdamin at ginawa upang kayo ay pinangunahold. Nagdadamdamin ng pelikula ito ay nagatin ng kalamputan o magluha sa mga manonood. Di ba sabi mo, Alfredine, kanina na panood mo ang Titanic? Opo, Guro. No, habang pinapanood mo ang pelikulang Titanic, ano ang nararamdaman mo? Teacher, nasasaktan. Bakit? Teacher nung nasa ocean sila, teacher namatay si Jo. Ay, ganun ba? So, ngayon, ang pelikulang Titanic ay nabibilang sa uri na drama. Ngayon, mayroon ba kayong ibang nalalaman na pelikula na nabibilang sa drama? Yes, Elia. Yung Romeo at Juliet. Tungkol saan ang Romeo at
Juliet Celia? Tungkol sa pagmamahalan. Oo, tungkol sa pagmamahalan. Ikaw, Amelia, napanood mo na rin ba ang Romeo at Juliet? Hindi po. Kung gayon, panoorin mo. Maganda ba yun, Celia? Opo, guro. Maganda daw yun. Kaya, Pero maiiyak ang guro. kahit na, kasi may maaaral kang, mapupulot kang aral. Ngayon, dumako tayo sa pangalawa. Ito ay ang pagkibasa ng mga bata. Pantasya, nagdadala sa manunood sa isang mundong gawa ng imahinasyon, tulad ng mga mundo ng mga prinsipe, prinsesa, kwentong bayan o mga istoryang hango sa katulusan ng siyensya. Ngayon, anong nakikita niyo sa mga larawang ito? Picture ni Ariana. Ariana. Sino si Ariana? Picture Serena. Totoo ba ang Serena? Hindi po. Paano naman dito sa pangalawang litrato? Totoo ba ang mga sangre? Hindi po. Ano ang ginagawa ng mga sangre? Bakit hindi sila totoo? Picture man mga power sila. Oo, may power sila. Picture gusto daw ni Alfred maging sila Daya. Gusto mo? Pero, si Danaya ay isang imaginasyon lamang. Hindi totoo ang kanyang brilyante o kapangyarihan. Ngayon, ang pantasya, ito ay ang mga pelikula na hindi totoo. Ito lamang ay mga katag-isip. Maliban sa Ariana at sa Sangre, meron pa ba kayong nalalaman ng mga ibang pelikula na nabibilang sa pantasya? Yes, Alfredin? Pictures yung si Princess Sophia the third. Ay, the first. Oo, tama si Princess Sophia the First. Amelia, huwag mong pagtawanan ng iyong kaklase. Mali yan. Ngayon, tumako naman tayo sa... For example, Ano yan, Celia? yung Ariel po. Ariel? Sino si Ariel? Yung sirena nasa cartoon. Ah, Oo, Yes? Kamukha po sila yun. Maganda ba si Ariel? Opo. Wow, maganda Maganda yan. siya, tsaka sexy. Sexy pala si Ariel. Ngayon, Amelia, nakita kitang tumatawa kanina. May halimbawa ka ba? Yes, guro. Tumayo nga at ibahagi sa klase. Yung tanggol po yung... At sino si Tanggol? Ano po? Rapunzel, guro. Bakit? Mahaba ang kanyang buhok gaya ni Jerisa. Pangagkat ka tao. Be, wait lang. Among ba, na-delete man yung PPT. Yung kagawit tanggol. Shit, as in. Ang antikas ka ilalaro ko din ang demo. Hangkat katawa ka lang, Rudy. Jerisa? Sabi nga nung may Tanggol. Tanggol, tanggol. tanggol. Hapay nga, paulit. Saan tayo? Ayun, tanggol po. Tanggol kami na. Tanggol kasi yun. Ngayon, Amelia. Alice, naka-play? Yes po. Awan ti pag-istapan naman. Ngayon, Amelia, nakita kitang tumatawa kanina. Meron ka bang halimbawa ng pelikula na nabibilang sa pantasya? Opo, guro. Pati bahagi yan sa klase? Yung tanggol po. Rapunzel. Yung mahaba yung buhok gaya ni Jerisa. Wow! Pero si Rapunzel ay masyadong mahaba yun. Walang ganun sa Totoong buhay. Oo, si Jerisa ay mahaba lang ang kanyang buhok, pero katamtaman lang. Hindi gaya ni Rapunzel. Ngayon, dumako naman tayo sa tatlo. Ito ay ang historical. Basahin na natin mga bata. Mga pelikulang hango sa mga tunay na kaganapan ng kasaysayan o batay sa tunay na pangyayari. Ngayon, sino ba si Bonifacio sa ating kasaysayan? Picture ni PPK.
Alfredin, tumayo ka nga at ibahagi sa amin. Teacher, siya yung nagtatag ng KKK. Yung tatlong K, teacher. Oo, kaya ang Bonifacio, ang unang pangulo, ay nabibilang sa pelikulang historical dahil isinaganap ito o isinapelikula at ito ay ang tema ng pelikula nito ay ang mga naganap sa kasaysayan. Ngayon naman, sa pangalawang litrato, ano tungkol saan sino nga ba si General Luna? Jeriza. Very Rosales. Siya yung lumalaban sa mga sumakot na Amerika. Tama si Jeriza. Si General Luna ay isang general noong unang panahon nung sinakop ng mga banyaga ang bansang Pilipinas. Ngayon, meron pa ba kayong ibang nalalaman na historical na pelikula? Yes, Alfredin. Teacher yung si Jose Rizal. Jose Rizal. Saan mo napanood yun? Teacher sa TV namin. Wow! Napanood mo rin yun, Amelia? Hindi po. Meron ka kayong TV sa bahay? Cellphone ko. Oo, kayo pala. Kaya pala hindi mo napanood ang napanood ni Alfredin. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ito ay ang action. Ang action ay ito ang mga pelikulang nakapokus sa pagbakang pisikal, barilan, o sukatan ng lakas na nagpapakita ng husay at galing sa pisikalan ng artista. Maaaring hango ito sa tunay na pangyayari o kaya naman kathan-isip lamang. Teacher, kilala ko yan si Tanggol. Oy, teacher ni Tanggol. Paborito mo yan. Paborito mo? Yung sinabi ni Jerry sa kanina, teacher. Si Tanggol. Ano ba ginagawa ni Tanggol? Lumalaban. Sino linalabanan ni Tanggol? Halaman teacher. Yung mga masasama. Galing. Kaya binigyan nito teacher. Tapos teacher, pag hindi siya namamatay, Babay. binababarin siya. Kasi magaling siya sa bakang pisikal. Kaya, ang batang Tiago o si Tanggol ay nabibilang sa pelikulang Action. Ikaw, Kaiser, mayroon ka bang pelikulang napanood na ang tema nito ay action? Wala po, bro. Ikaw, Jeriza, baka meron naman. Meron po, pantay. Oo. Sino si Panday? Sabi lang si Would you mind to speak in Filipino? Siya rin si Tanggol, teacher. Umanap din siya bilang panday sa isang pelikula. Tama. Ikaw, Amelia, meron ka bang halimbawa? Wala na po. O si Celia, napakagaling ni Celia. Ngayon, Celia, tumayo ka at ibahagi sa amin ang iyong halimbawa. Yung ano po, guro, yung the lies beneath us. Lies beneath us. Action ba yun? Opo, guro, mayroon naman na Nagbabandilan. Oo. Yes, Amelia? Teacher si Rambo. Si Rambo, oo, si Rambo ay isang artista na ang kanyang, mostly sa kanyang mga pelikula ay action. Magaling, Amelia. Ngayon, tumawag na tayo sa panglima. Ito ay ang docu. Docu o documentary ay ito ang mga pelikulang nag-uulat ng mga balita o mga bagay na may halaga sa kasaysayan, politika o lipunan. Napanood niyo ba ang dokumentaryo ni Ava Carollo na ito? Hindi Hindi. po. Ang dokumentaryo ito ay tungkol sa mga mamamayan na nakatira sa baybayin, ito ay tungkol sa mga mamamayan na nakatira sa dalampasigan na kung saan wala silang pinagkukunan ng malinis na tubig upang ito ay kanilang inumin. Napanood niyo rin ba si Cara David? Kilala niyo ba si Cara David? Opo. Okay. Kung kilala mo si Cara David, meron ka bang napanood na dokumentaryo niya? Yung teacher yung sa pumunta siya sa malayong lugar, pinuntahan niya yung isang tao. Yung
babae teacher na, ay yung lalaki teacher na yung ibinagos teacher kasi may sakit sa utak. Oo, tama. Yun ay isa sa mga dokumentaryo ni Tara David. Ikaw, Jeriza, may halimbawa ka ba? Ano yun, Jeriza? Yung si Kabayan na sa TikTok, isa rin siyang gumagawa ng video tungkol sa mga documentary. Oo, si Kabayan ko, mas kilalang Noli de Castro. Tumako naman tayo sa pang-anim na uri ng pelikula. Ito ay ang animasyon. Wow, Frozen. Teacher, napanood ko na yan. Oo. Ikaw, Jeriza, napanood mo na to? Oo. Ikaw naman, Kaiser, napanood mo ba to? Mukhang hindi ka nakikinig. Umupo ka nga na maayos. Ngayon, ang animasyon ay isang pelikulang gumagamit ng larawan o bukit upang magmukhang buhay ang walang buhay. Gaya ng halimbawa ni Celia kanina na si Sofia the First at si Ariel. Ganon din sa halimbawa ni Amelia na si Rapunzel. Yes, Jeriza, nakita kita ng taas ng kamay. Ano yun? Yung mga animated na movie ng mga Japanese din na animation yung mga yun. Tulad ng Naruto Teacher. Wow, napakagaling ni Jeriza. Ikaw, Kaiser, nakapanood ka na ba ng animasyon? Tumayo ka nga at ibahagi sa amin kung ano ang napanood mo animasyon. Ben 10. Animasyon ba ang Ben 10? Yes! Tama. Ang Ben 10 ay isang pelikulang animasyon. Kung gayon na naiintindihan nyo na ang animasyon, dumako naman tayo sa katatakutan. Basahin nga natin ang katatakutan. Nagnanais na takutin o sindakin ang manonood gamit ang multo, bangkay, aswang, kaluluwa o kasagagang Ang pelikulong ito ay nasamdawan mo na pagkaroon ng dibdib ng mga manonood. Katatakutan o sa English, ito ay ang horror movie. Ikaw, Amelia, nakapanood ka na ng horror movie o katatakutan? Ano yun? Teacher, yung pelikula nila, Daniel Padilla at Catherine Bernardo na Pagpag. Nagpagpag. Anong naramdaman mo habang pinapanood mo ang pelikulang Pagpag? Takot ako. Natakot ka. Bakit? Kasi may aswang. May aswang. Yun ay halimbawa ng pelikulang katatakutan. Ikaw, Alfrelin. Teacher, may napanood ako sa damo, teacher. Sino si Sadako? Teacher, yung mukha niya is white, teacher, tapos yung buhok niya is mahaba, teacher, nakaganon siya, teacher. Multo siya? Opo. Oo, nakakatakot nga. Kaya ito ay kabilang sa katatakutan. Ngayon, naiintindihan niyo. Yes, Celia? Teacher, horror din ba o nakakatakutan yung dokumentaryo ni TMGS? Oo, pwede rin yung maging katatakutan. Kasi, habang pinapanood natin iyon, tayo ay natatakot. Ngayon, nalubos na ninyong naintindihan kung ano ang katatakutan, dumako tayo sa pangwalo. Ito ay ang comedy. Basahin niya natin kung ano ang comedy. Mga napagpapatawang pelikula kung saan ang mga karakter ay nilalagay sa mga hindi mag-isip na sitwasyon. Sino to? Kilala niyo to? Vice Ganda, teacher! Idol niyan, training niya. Yes, teacher! Idol mo? Bakit mo idol si Vice Ganda? Teacher, nakakatuwa kasi siya. Oo, nakakatuwa. At ang pelikulang ito ay pinamagatang Private Benjamin. Di ba nakakatawa ang pelikulang yan? Opo. Kayo, meron ba kayong napanood na ibang comedy? O
O kilala niyo ba si Dolphy? Opo! At Babalu? Opo! O sila din ay mga artista na gumaganap sa mga karamihan sa mga pelikulang comedy. Jeriza, ikaw, may napanood ka ng comedy? Meron po, siguro. Ano yun? Yung mga nasa TV, like, yung Pepito, mga Lotto, yung mga gawing bumili, considered ba yung mga... Oo, yun ay ang mga nabibilang sa comedy. Ngayon, dumako tayo sa panghuli. Ito ay ang musical. Ito ay mga komedyang may tema, pangromansa o puno ito ng musika at kantahan. Napanood niyo na ba ang movie na Every Child is Special? Yes, Yes. opo, guro! Oo, pansin niyo ba doon na may mga parte ng pelikulang ito na nagkakantahan sila? Opo! Yun ay nabibilang sa isang halimbawa ng pelikulang musikal. Ngayon, meron ba kayong alam na pelikulang musikal? Picture sa yung mga pelikula ng Indian teacher o musika teacher. Ang mga pelikulang Indian ay mahilig sila sa pelikulang musikal. Ngayon, upang masukat natin kung talaga bang naintindihan ninyo ang ating aralin kanina, magtatawag ako ng tatlong mag-aaral upang magbigay ng kanilang halimbawa ng mga uri ng pelikula at tukuyin kung saan ito nabibilang. Amelia, magbahagi na ng dalawang uri ng pelikulang iyong napanood at kung anong uri ito ng pelikula. Puro Frozen. Yun po ay animation. At yung po yung FPJ ang provincial po ay action. Magaling si Amelia, nakinig talaga siya. Ngayon, Jeriza, ikaw naman magbigay ng dalawang halimbawa ng pelikula ninyong napanood at anong uri ng pelikula ito. Yung Spy and the Family, animation yun, at Batang Quiapo, action. Action, tama. Ikaw naman, Celia, magbahagi ka na nga ng iyong halimbawa. Yung ano po? Yung comedy. Ano yun? Yung girl, boy, bakla, boy. Oo, comedy din yun. Magbigay pa rin isa. Yung Biyahe ni Drew. Ano yun? Dokumentaryo. Tama rin ang sagot ni Celia. Magaling mga bata at kayo nga ay nakinig. Ngayon, dumako naman tayo sa inyong unang pangkatang gawain. Ang unang grupo ay sina, magsisimula kay Amelia hanggang kay Celia. Ang pangalawang grupo ay magsisimula kay Jeriza at kay Kaiser. And sa pangatlong grupo ay sina Alfredin at Ben. Na kung saan ang unang grupo ay gagawa ng pelikula sa tunay na buhay. Kayo ay magbabahagi ng isang sitwasyon sa totoong buhay na maihahambing sa isang uri ng pelikula. Halimbawa nito ay ang drama, action, komedya, dokumentaryo at iba pa. Ilarawan kung bakit ito nabibilang sa uri ng pelikulang iyon. Sa pangalawang grupo naman, basahin niyo nga. Gumawa ng isang poster o mini campaign na magpapakita kung paano maaari gamitin ang pelikula bilang paraan upang magturo ng mabuting asal, magbigay inspirasyon o nagmula sa isang panlipunan. At sa panghuling grupo ay gagawin ang gawain kung ako ang gagawing direktor. Kayo ay gagawa ng magiging plano ng isang pelikula may tema hango sa karanasan ninyo sa paaralan o sa komunidad. Tukuyin ang uri ng pelikula at ang mensaheng nais iparating. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang
aktibidad. Ngunit bago yan, meron tayong pamantayan. Bibigyan ko sa ating pamantayan o batayan, sa pagbibigyan ng score sa inyong mga gawain, kawastuhan, bibigyan ko kayo ng 10 puntos kung tama o wasto ang inyong ginawa. Para sa kooperasyon, kung nagtulong-tulong ang lahat ng miyembro ng grupo, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Para sa presentasyon naman, kung na-present ninyo o naibahagi ninyo sa klase ng tama at wasto ang inyong gawain, ay meron kayong 5 points na may kabuuang 20 points. Ngayon, maaari na kayong pumunta sa inyong mga sariling grupo. Ito ay gagawin ninyo sa 10 minuto lamang. Ngayon, atin nang bigyang puntos ang inyong mga gawain. Para sa group 1, wasto naman at tama ang kanilang ginawang aktibidad. Kaya bibigyan natin sila ng 10 puntos. Para sa kooperasyon, nakita ko hindi tumulong si Jeriza, kaya sila ay may 3 puntos. At sa presentasyon, ang kanilang presentasyon ay malinaw at tama. Ibahagi nila ng wasto ang kanilang aktibidad, kaya meron silang 5 points na may kabuuang 18 na puntos. Para sa pangalawang grupo naman, para sa kawaskuan, nang nila naman, wasto at tama ang kanilang ginawa, kaya bibigyan natin sila ng 10 points din. Para sa kooperasyon, nakita ko si Alfredin kanina na nag-cellphone, kaya bigyan din natin sila ng 3 points. At sa presentasyon, nung present ni Celia ang gawain nila, ay medyo nauutal siya, kaya bigyan natin sila ng 3 points na may kabuuang 16 na puntos. Para sa huling grupo, sa kanilang kawastuhan ng nilalaman, tama at wasto ang kanilang ginawa. Kung gayon, bibigyan natin sila ng 10 points din. Sa kooperasyon, nag-cooperate silang lahat at maganda ang plano nilang pelikula, kaya bibigyan natin sila ng 5 puntos. At sa presentasyon, medyo nakita ko si Kaiser tumatawa, kaya bibigyan natin sila ng 3 puntos na meron din kabuuang 18 na puntos. Nagagalak ako sa resulta ng ating aktibidad. Kung gayon, bigyan natin ng ating mga sarili na palakpak. Upang masukat natin kung talaga bang naintindihan ninyo ang ating aralin kanina, nakikita niyo ba ang bilog na ito? Opo! Ito ay tinatawag na mapa ng konsepto, na kung saan ilalagay ninyo dito sa mga bilog na ito ang mga iba't ibang uri ng pelikula. Ngayon, maaari ko bang tawagin si Kaiser upang isulat ang kanyang sagot sa pisara? Ngayon naman, ikaw, Amelia, magsulat ng 2 uri ng pelikula sa pisara. Ikaw naman, Jerisa, magsulat ng 2 Alfrelin at Celia.
Teresa and Celia. Mukhang hindi nakinig sina Celia at Teresa. Magaling at nakompleto ninyo ang ating mapa ng konsepto. Ngayon, basahin nga natin ang mga uri ng pelikula. Una ay ang Katatakutan. action, Historical, drama, pantasya, comedy, musical, animation, docu, at yun ang mga siyam na uri ng pelikula. Ngayon naman, kayo ay magkakaroon ng iyong isahang gawain. Mayroon akong aktibidad na ibibigay sa inyo na kung saan gagawin niyo ito ng 5 minuto. At ang gagawin ninyo ay basahin at unawain kung ano ang tinutukoy ng bawat katanungan. Tapos na ba mga bata? Opo. Kung gayon, ang mga mag-aaral na nasa likod ay ipasa ninyong mga aktibidad sa taong nasa harap ninyo. Para sa inyong pagtang-aralin, kayo ay susulat ng inyong sariling kwento na nais nyo sa pelikula. Gawin ito na may pagiging creative. Ito ay ilalagay ninyo sa isang buong papel at ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Ngayon mga